Mga kapuso, meron daw nagtitimbre sa mga teroristang Maute bago isagawa yung mga airstrike ng militar. Kaya agad nakakapagtago yung mga terorista at yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin silang tuluyang masukpo ng mga tropa ng gobyerno. Live po ito mula sa Marawi. Nakatutok si Evan Mayrin. Evan. Mike, magdadalawang ban na pero tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito sa Marawi City at tulad ng nabanggit mo. Ayon sa isang Muslim leader na ating nakausap ay hindi basta-basta masugpo ang mga teroristang Maute dahil may mga supporter umano sila na nagtitimbre sa galaw ng militar lalo na tuwing magsasagawa ng airstrike. Nasa 97 na sundalo at pulis nang nasasawi sa patuloy na labanan dito sa Marawi City. Pinakahuli kahapon kung kailan 2 sundalo namatay. Sa kabuuan, 852 na mga sugatan sa panig ng mga tropa ng gobyerno, pati na ng mga sibilyan. Sa panig ng mga bandido, may mahigit 400 na ang namamatay. Sabi ng militar, unti-unti na nakukuha ng mga sundalo at pulis ang mga dating lugar na hawak ng mga bandido. Marami tayong nakukuha mga buildings, especially on the buildings that were previously occupied. Ibig sabihin nito, mga dating defensive position ng Maute. Ito ang basak malutlut sa Marawi City, isa sa mga cleared areas na ng militar. Napakatahimik dito sa komunidad na ito, parang ghost town, walang tao. Ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng mga lumilipad na eroplano. Pero ayon sa Muslim leader na si Adak Khan Sharif, na 4 na beses nang nakausap si Abdullah Maute sa mismong pinagtataguan nito sa Marawi City, hindi magiging madali ang pagsugpo sa Maute ISIS group. May mga supporter daw kasi ang bandidong grupo na nagbibigay ng impormasyon bago magsagawa ng mga airstrikes. Mas mabilis naman yung text kaysa aeroplano, tago sila. At saka sa Marawi, alam niyo naman, siyudad yun. May mga imburnal dyan na malalaki. So pag tuwing may nakatext sa kanila, darating yung aeroplano, tago sila sa mga imburnal or naghiwa-hiwala sila. Sa tingin ko, kahit 100 bubay, mabuti na akong makatama ng isa. Hindi natin dinidiscount yun. However, your armed forces are very much capable to undertake the job. We have the best people on the ground. We have the best capabilities. Sa impormasyon ng militar, may kasama pa rin mga banyaga ang bandidong grupo. In terms do sa combat skills nila, parang hindi sila yung basta lang ni-recruit. Nanindigan naman ang militar na malinaw ang posisyon ng ating gobyerno na hindi makikipagnegosasyon sa mga terorista para matapos na ang bakbakan. Pero patuloy naman daw silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para sa agarang pagresolba ng krisis na ito. Mike. Maraming salamat, Ivan Mayrina.